Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Scorpio o Scorpio sa mga natitirang araw ng August 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. As long as tama naman yung reading sa sitwasyon nyo, ganun na nga lang. Huwag nyo nang pansinin ang gender. So, magsimula na tayo. Well, sa case na to, parang bigla ang gala to O bigla ang plano. Kaya lang, sad to say, mukhang ito canceled talaga. Literal na canceled. Pero ito mapopostpone siguro, madedelay. So, hindi matutuloy, pero hindi naman necessarily ending na. Kumbaga, madedelay lang o mapopostpone, ma-reschedule. Okay? Ganun dating dito, biglang gala, biglang plano, na meeting, reunion, ano pa ba? Gathering. Kaya lang nga, mauun siya dito. Ewan ko kung anong mangyayari pero for some reason, hindi matutuloy pero marireschedule lang. Okay? Wala na may ibang tao dito so hindi ko na siya i-clarify. Punta na tayo dito sa susunod since mahaba pa ang oras. Ito na yung gender na sinasabi ko. Babae, di ba? Pero gawin nyo na lang energy. Tulad nung sinabi ko dito sa buwan at araw. I-describe ko yung possible description ng tao sa kwento. Pwedeng kayo mismo to o ito yung puso nyo. Kunin nyo lang yung description na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo, ha? So, sa case na to, may babae nga o feminine energy. Pwedeng in a relationship na siya. Kaya lang, for some reason, hindi siya masaya. Sa karelasyon niya ngayon, okay? O nowadays. O hindi siya magiging masaya. Basta ganon, yung energy. 40 to 59 years old. Hindi kasal. Ano pa ba? Kasal, walang anak. Sa ngayon, yun yung description ko, ha? Sarili kong description. Ibig sabihin, invento ko lang. So, inaalam ko, kung anong reason bakit di siya masaya. Siguro, naapektuhan ng career niya o takbo ng pera niya, yung relasyon niya, kaya ayun, halo-halo na. So, sa madaling salita, sa lahat ng aspect, ay di siya masaya. Sa ngayon, anong reason bakit meron tayong 6 of cups dito?
So, sa tingin ko, kahit ganun na hindi siya masaya sa relasyon niya, hindi naman necessarily gusto niya nang makipag-iwalay. May willingness naman siyang ayusin pa kung di sila nagpapansinan ngayon o hindi nagkikibuan o nawala yung closeness. Parang willing naman yung babae na makipag-compromise para ma-restore ang connection nila. Ayun. So, sino yung possible partner niya dito? Partner ng Scorpio, regardless kung siya yung babae o lalaki, basta ito yung partner ng Scorpio. Aries, kapwa nila Scorpio. Hesitation. Bully, ano? Ano yan? Well, ang dating kasi sa akin dito, binubuli yung iba, na para bang gusto niya ng justice. Kaya lang, for some reason, natatakot siyang humingi ng tulong. Ganon, parang nag-hesitate siya kung sasabihin niya ba yung problema niya sa ibang tao o hindi. Pero ang nangyari dito, mukhang hindi na masasabi. Na para bang feeling niya nanakaw yung kanyang justice o may nawalang something sa pagkatao niya. Respect, dangal, pagkatao, ganun. Na para bang feeling niya may something na ninakaw nga sa buhay niya. Na hindi naman literal na gamit, kundi feeling. Yung justice niya, hindi niya nakuha, ganun. Pero gusto nga sana niya, makuha dito. Nagde-demand siya dito na mag-apologize sa kanya. O justice na lang in general. Pero mukhang nakatakas yung abuser dito. O baka natamimi na talaga siya. Hindi na siya nag-open. Kasi dito nagdadalawang isip siya eh. Pero probably hindi na niya masasabi siguro. Siguro dahil sa kahihiyan o negative impact sa kanyang image. Either pwedeng mangyari sa inyo to o sa someone na kakilala nyo. So beware. Kahit dito, mukhang malabo nga yung compromise. Pero yung compromise, katabi niya, course. Hindi ko na dadagdagan ng maraming cards kasi limited lang yung time ko. Pero tulad nga ng sinabi ko dito, parang nanakaw yung justice. Ganon. Kumbaga, hindi niya makukuha dito.
Kaya umiiyak siya. Tapos ito, yun nga, yung topic ng um, tawag doon yung parang hearing, yung magmi-meet sila eye to eye, face to face, para masabi yung mga hinanaing ng bawat isa, parang conference. Sad to say nga mukhang malabong mangyari, oh. May curse tayo. Misfortune, oh. Catastrophe. Nagdugtong lang, eh. So, ganon. Hindi nga makukuha talaga, oh. Pero ngayong August lang naman to. Hindi naman to forever. August 2024 lang to. Okay? Kaya lang ayoko mag-end sa ganito. Ang negative ng reading natin. Parang makakaawa naman yung bida dito. O yung iba sa inyo. Walang positive. So, hanap tayo. Live and learn. Wala pa rin positive. Ano kayang klaseng bullying yung ginawa dito sa iba sa inyo? Parang embarrassment din kasi to eh. Parang abuse yung dating sa akin. Embarrassment. Siguro magkarugtong lang to. Yung mga to. Tapos, ganito. Sabihin natin employee. Employee to employer. Sa workplace na lang to. O kahit saang lugar na lang siguro. Pero mukhang employee to. Kasi sasabihin, halimbawa ganito, mag-open up yung iba sa inyo na binubuli sila o na-abuse. Tapos yung hiningian nila ng payo ang nangyari. Hindi sila pinaniwalaan. O nauwi na lang sa speech. At ang sabi, wala tayong magagawa. Kasi ganyan na talaga yung kalakaran dito. Ganon. Na para bang sanay na yung mga tao sa ganung klaseng sitwasyon. Oh my God. Although, injustice yun eh, di ba? Kaya lang, ganun yung speech. Na parang normal na lang yung ganung injustice o crime. Tapos, imbis na mapatawan ng parusa, eto, magbabribe na lang. Bibigyan na lang daw ng pera. Yun yung parang settlement. Para magkaayos na sila magkakabayaran na lang. Para wala nang demandahan o wala nang problema. Para maayos na lahat-lahat. Ganun. Piperahin na lang. So, hindi mo nga makukuha yung justice dito kung piperahin na lang. O pwede rin ganito. Kung di man literal na ganun. Halimbawa, hindi pumayag yung iba sa inyo na perahin na lang yung nangyari.
So, ang dating kasi yung abuser, malakas yung posisyon niya, mapera siguro. So, marami siyang tao na pwede niyang bayaran para mapagtakloban yung kanyang kasalanan, ganun. So, wala pa rin justice dito. Justice pera, pwede ba? Depende sa usapan, pero malabo pa rin. Kasi pag tagal ng panahon, maubos din yung pera eh. Di ba? Kumbaga, hahanap-hanapin mo pa rin yung justice mo. Parang hindi matatapalan ng pera yun. So again, ewan ko ano bang klaseng abuse yung nangyari dito. Na embarrassment. Kung hindi siya literal na abuse ay embarrassment. Na hindi matulungan. Kaya pinagtakloban na lang, diba? Umabot na tayo ng 16 minutes. Dapat 8 lang to, 8 minutes. So, ganun dating sa akin. Pero, sino kaya yung possible na makakaaway ng iba sa inyo? Na, ganun nga, masyadong seryoso yung topic dito. Naaabot pa sa boss. Tapos, sad to say, yung boss, para bang kinikilingan niya yung empleyado niya na mataas ang posisyon. Ganun. So, ito, Taurus, Scorpio. So, yan yung pwedeng abuser sa kwento na to o offender. Taurus, Scorpio. Okay? Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po now. Alright.